Good afternoon, Victory Christian Fellowship. We're here at Iloilo City, Tondo. And I promised you to have this live as a part of your substantiated worship. This is Sunday, the day of the sun. And each believers all over the world must worship the Lord in spirit and in truth. Well, it doesn't matter if it is Sunday or Monday as long as we worship corporately. Corporately is very important. God is expecting us to be one body, the whole body. With the headship of Jesus Christ, we're going to just praise and worship Him as He mandated to all who believe in Him, or what we call children of God. Now, I want to show you the place what we are in, and we thank God for the privilege again. You know, I tell you, if you serve the Lord, God is so gracious, overwhelming is the favors of the Lord. And the team Jesus are enjoying the favors that the Lord ordained for us who serve Him. So, umaga naupod sila sa team. Upod kita sa team. If Jesus is our head, He promised that He will take good care of us. So paano ba mag-take good care si Jesus? May lunggo na lang kita. No, either siling ko gani mag-English kita. Maybe tonight I can have an English. Pero subong kay ari kita di sa Iloilo, mailunggo gid kita. Nagapasalamat ako ba nga. Even si LJ, pila lang ka adlaw siya na-associate sa mga pinsan niya, Ilonggo na gid tana. Kaya siling ko gani, Lord, tama gid no? Ang genes ba, ang generation, Ilonggo ang duaya kalulo, natural, Ilongga gid siya dapat. So, nagapasalamat ako nga amo ni oportunidad. This is Sunday. What matters most is the Word of God. It doesn't matter kung diin kita sa bilog nga kalibutan, ano man ang ginahimo naton. Unahon tagid ang Ginoo, put God first, and everything will be ordained. Kay bala naton ang Diyos naton, amo ni siya ang Diyos ang order. Tanto ba ang sky, diba? Siya na nag-order, siya na nag-create. And can you imagine, beautiful and perfect creation kasi order. That's why it looks beautiful. So amo na ang karakter sang Diyos, ang iya imahin is a beautiful God. Ang beautiful is not a gender. It is the characteristics of the God who created His creation. And beautiful is the description of being order, being so neat. Bala naman naton next to God. I mean, godliness must be described as cleanliness is next to God. So, we are here to give you substance in your faith. Kag nagapatigid ako, the kind of substance, may ara gani nga naga-demand, hindi man demand, naga-request na kung pwede daw nga mas damo ang substance ang aton nga live. Well, as much as I could, I do my best. So today is a Sunday as my worship to God. Worth ba? Worship is worth. Sa paghatag ko sang kabilinggan sa Ginoo, ginahimo ko ini. Nagatuon ako, nagaistorya ako sa Ginoo, pag nagapag-guide gid ako sa Ginoo, kay tungod gintagaan niya ako sang mga tao na magpasakop sa akon, magpag-guide sa akon, magpatudlo sa akon. Amo na ang tawag sa aton mga shepherds, mga pastors. So, hindi man tanan nga tao ga pa pastor sa imo, kundi itong mga tao nga gusto nila nga ikaw ang ilagin pili nga makaguide sa ila sa tama nga direction. Gani siling sang Biblia, mabaluan mo ang akong tao sa prutas sini. You will know my people by their fruit. Preach Jesus and show Jesus is the end times call of every believer. Ara na ta sa generation nga high-tech na kahapon ang lubong ni Crescenciano Juarez sa pagbutang sang duta.
didto gid ginpakita sa amon sang Ginoo nga ang isa ka generation nagsarado na, and coming up is the next generation. Amo gani na nagistorya kami sa ining mga generation naton nga mga upo diri siling ko as your elder, nagambal ako nga gamit ako sa Ginoo nga maging propeta ninyo, matagan kamo direksyon kay kamo na ang sunod. Wala na si Lulu Crescenciano ninyo, the old must be gone so that the new will come. Amo na ang gusto sang Ginoo ipabalo sa aton. Ang iya nga revelation, hindi na ta mystery. Ara na kita sa revelation, matag. Kailangan mag-ilunggo kita sang madulom-dalom kay agud tong masadyahan man ang taga Iloilo, nga taga Palamati, kag nagatuo ako nga hindi lang sa Iloilo, sa Coronadal, kay sa tibuok nga kalibutan. Kung diin man ang mga Ilonggo gid kita iya, ti ari na, nga maathag kaayo, nga bisan pa gani ang sermon sang pari kahapon, nga nagsiling siya nga, kinanlan gid naton makilala sino ining si Jesus nga ini, nga nagwalis ang pinaka-the best nga wali. Hindi wali ni Pablo, hindi wali ni Padre, hindi wali sang pastor, kundi wali mismo ni Jesus. Nga ang the best nga ginwali, nga naghambal gid siya kag nagpatunda siya kung sino siya. He is the resurrection and the life. He is the bread of life. Kung ano pa ang pagkilala niyo sa iya mo ina ang inyo ma-enjoy sa Jesucristo. Nagka-burden ako sang ari ako diri, nasugid ko na sa ila kag sila man nakabatsyag sang kabugaton nga hindi pa gid kilala gid si Jesus. Hindi gid popular si Jesus. Kita mo gani aton live stream ahaw. Ang iban tag 20 million ang ilang subscriber. Pero pag abot gani sa Ginoo, hindi siya popular. So gani amuni ang ginatrabaho naton, nagminapakadto kita sa Ginoo, nagakos ang Ginoo sa mga sitwasyon para dalon naton siya. Dalon ta ba ang ipakilala ta sa Jesus sa ila. Kay wala gid sila kakilala kay Jesus. Nakita man naton ang kabuhis ang mga wala kay Jesus, ang baba nila permi busy, masako gid. Tapos mangkuton mo, wala sila panahon sa bata nila, wala sila panahon magsimba, wala sila panahon sang ila kaugalingon. Kay ang rason permi trabaho. Di paano na kung hindi kita kasimba, ti ang sabat nila, kapangamuyo man kami. So why man nagsisiling sa Bible, ako mga muyo kita, okay na. Mga utod, ari ako para maghatag sang sermon. Of course, bisan wala kita diri kanta, o ay kita diri drums, ini ang ginaserbisyo gidya, ang pulong nga amo ang makahatag sang sabat sa kinanlan sang tao. Especially sa last days nga ni prophetic kita nga church, mga Victory Christian Fellowship. Ang prophecy ni Jesus, kung ano matabo sa unahan, nagay kada aga gina-training ko ang ako nga team, kada bugtaw namon, tindog na kita, madesisyon kita, mga anak, nga magpamati, unahon tigid, put God first. Because we don't know what to do for the whole day. Nagaabang si Satanas, paano kita patyon, paano kawaton aton pagtuo, paano iliko kita sa mga plano sang Diyos. Pero kung ginauna naton siya, put God first. Nakita man naton, pipila pa lang kami diri ka adlaw pero guided properly, very productive ang amon adlaw, ang bawat oras namon multiplied. Hindi lang kay siling kita ninyo ga pleasure kami, attached na gali ang pagtrabaho mo, naon mo si Lord, trabaho kay mo, mong parte mo, kag ang parte niya may attached na nga pleasure. Katibot ka na lang, ilid ka niya diri sa amuning nga kondo, kag makaon ka nga, wala mo ang Ginoo, ano gid siya iya, sufficiente kag, syempre, amo gani, kay ginapakilala mo siya sa mga tao nga wala kakilala sa iya, siya man, no, naghahatag sang manifestation. Unahon naton anay ang Matthew 24 para i-open ko ang eyes ninyo, diin na bala kita sa mga last days nga ini. Matthew 24, verses 33, 33, verse 3 to verse 3 to Matthew 24. Amo ni ang prophecy ni Jesus sa matabo
Kaya dapat kita, although busy kita, o hindi busy, lipay kita, pero nauna-naton ang ano ang maabot. Ano, what is next? Okay? The signs, the times, and the ends of the age. Mm. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us when we see these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age." And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, One And- step na kita dira. earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Cold. But he who endures the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Welcome. Okay. It's not yet the end, pero ara nakita kung sa sagabusong pa nga babae, nagahirab na ang tiyan. The moment na matabo na ang earthquake, which is naga-rumors na, ning mga monkeypox nga ini, ning mga pestilence nga ini, once na mag-start na, tuloy-tuloy na, hindi na siya dugay. Sa subong okay pa, kaya daw wala pa. Pero once na mag-start, para sa tong COVID, tuloy-tuloy na siya. Ready na balak kita. So, muna gani ang gina-training ko sining mga generations nga upod ko nga, if ever worst to worst, handa na kita. May knowledge na kita, bala nyo kung may nabalaan ka, salbar ka gidya. Siyempre, ahead of time ka mo, nabalaan mo na kung ano, nakapanginlaman ka na. So, muna gani nga, ining aton nga VCF is truly ginabutangan tagid sang guidance kag tama nga pagkaon para supisyente ang inyo nga kusog pag-abot sang panahon. So na ang generation nga nag-come up sa generation ni Jesse Boy na medyo pagpili ba decision wala niya ang iya nga opportunity karon ang mga kabataan ari na nakita ko gid ang potential tungod na belong sila sa ministry, nagtubo sila karon makita mo triple. Kung ano tong kakulangan ni Jesse Boy, bawion nila in a way nga beyond pa sa expectation. So parehas ang lugar nga wala abandon, pag nabutangan na Jesus, may suga na siya, hindi na siya parehas ang dati. Amo na atong tagipusoon. So nagapasalamat ako. Ang training ko sa ila, bisan si LJ, nakuha niya gid. Naga-enjoy ang bata, pero hindi niya malipatan any moment, anytime, maabot si Papa Jesus. When the time comes, whether sa pleasure ka o sa sacrifice ka, wala sang pagkaiba because you are already ready sa anuman nga matabo. Ang kanami, kung na well-informed naton ang aton kabataan kag kita tanan ngara na sa linya ni Jesucristo. Gasakit gid ang buot ko kay hindi gid kilala si Jesus. Wala gasilimba ang tao ang iban namangkot kami ti Katoliko kamo, nagsimba kamo tong nag-attend sa mga sa burial. Wala. Can you imagine kasubo nga si Jesus wala gid napakilala sang eksakto. Although ang iba nakilala lang pero information lang. Gani, ang aton trabaho bilang mga tao sang Diyos is to reintroduce Jesus upon their lives. Now, ang among testimony, ang testimony ni Jesse Boy, there is a Juarez family, dako gid nga proof nga ang iya pamilya nagatindog gyapon, si Jennifer, si CJ, RJ, salamat kay Mami Louie nga behind the scene ara man ang iyang
pagtibong sang mga apo niya na hindi niya man gusto nga mabaliwala ang privilege nga ginatag sang Ginoo sa ila. So you see, God can twist, God can turn around the bad thing for good as long as we forgive each other. Give a chance to one another. And we believe that God is going to give us another chance. So ini na-prove sa mga kabataan, wala kami sang damo nga kwarta, pero damo lang gid siguro medyo ano na ang faith, no? Amo na nga pagsiling mo amo na ara dayon. And I would like also to thank God sa tatlo kag ginhatag ko kay nang aga. When you put God first in in Psalms 90, nagsiling dira talking about generation, okay? 91 anak. And then Psalms 91 verse 1 and 2. Ang una naton Isaiah, Psalms 90 verse 1. Kung may ara ka notebook ka nami gid kay para nga malugom-lugom naton ini pagkatapos naton sang simba sa Ginoo. Psalms 91, 1. 91. And then 91, 1 and 2. And then apat lang. 91 verse 7. 1. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Yes. You have been our dwelling place in all generation. Atong generation ni Moses, generation sa mga forefathers naton. Ining sa Juarez, ang generation ni Tatay Crescenciano. The same ang Diyos nga nagtugas ang henerasyon. Ito ang bal naton pag lubong ta kay Tatay generation, tapos na story, tapos na tong level ni Tatay Crescenciano. Here comes nag-aktibo man tani ang generation ni Jesse Boy tungod may pagpili mo tong ambal gani karon ang mga kabataan nga next generation ginpili nila si Jesus. That's why sila tong tagaan sang reward prasinigin reward sila nga mabuksan ang mata nila ay amo gali na. We don't have to really struggle in looking for money. All we have to do is to be with Jesus. Because if you are with Jesus, everything that Jesus says is yours. Pero ini mga sila, upod ko sila. Kung ano ang pabor ko, pabor nila. Kung makakaon ako, makakaon sila. Amo man si Jesus. Upod ka lang sa iya, ang tanan nga ara sa iya, mangin-imo. Amo inaangbot sing ganon. So, atagon tagid ang last days nga prophecy about pestilence para makasabat ini sa aton nga mga fears nga dapat wala kita hadlok. Nga wala kita hadlok. Kay gapabalo siya, sino siya? He is a generational God. And so now, in this generation, He is still the same God. Ano ang promise niya? So, gapabalo siya. Siya ang Diyos na may promise. Sa kay sino? Sa mga kabataan niya. Ano to? Power. May power. Amo to gani, kung bata ka niya, taga niya ka power. Kasi, kung anak ka ng Diyos, may kapangyarihan ka talaga. Ano yung kapangyarihan? Sabi niya, John 1:12, di ba? Will I give you the power to become my children? In other words, hindi ka anak kapag wala kang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan niyan? Kapangyarihan ni Jesus, the power of God, ang gahom. May gahom sa ngalan niya, may kanta kita, may gahom sa ngalan niya. Oh, Jesus. Dira naton ma-discover na may gahom gid manggali sa pangalan niya. Silin niya, kung batunon mo siya, patihan mo siya, sino? Si Jesus, hindi puro mo lang papagad ang ginambal ninyo. Why ka mo pangalan? Ang gani, why gahom ang aton pagtuo kay, excuse me, wala kita pangalan nga ipresentar. Ang pangalan ni Jesus, amo na ang may gahom. Na kung ang kunon mo, ang gahom makadto sa imo, John 1:12. So, ma-indicate ka nga ikaw bata sang Ginoo. Alright? So, may promise. Tagaan ka na karapatan nga mangin anak. Paagi sa gahom, power. And then, ma-enjoy mo ang promise. Kaya hindi lang promise ang ma-enjoy mo ang iyang mga rewards para sa amon, kundi ang presensya niya. So, bisan ano kami kasako, kadamo kami sang ginahimo, pero ang iyang presensya, mabatyagan mo as a reward sa iyang hatag sa aton. Yung tagaan kita gahom bilang mga anak sang Diyos, may promisa kita nga ginauyatan, kag may
presensya kita sang Ginoo. Amo na ang dala naton diri. The Jesus generation is bringing three P's. Power, because we are children of God, to show to the world kag sa mga parinti ninyo nga daw lain iniyata na mga tao nga niyaw. Kung magambal daw lain gid, di ba? So, may pagkalain kita, may power kita. Sunod, may promisa kita nga ginauyatan. Kag nakita sang matata, ano promisa niya? Abundant. Sili niya, nagkadto ako para tagaan ta ka abundance. That you may live it to the full. Ang nagay siling ni LJ, Mama, no, wala tayong puro tayo happy. Kahit namatayan tayo, happy pa rin tayo. Why? Because that is the promise of the one who gave us life. And then, another P is the presence of God. In your presence, there is joy, peace, love. Ang tanan nato nga kinahanglan, maagom tagid tungod ang presensya niya upod ta. Although hindi siya makita according to Colossians 1:15, nga invisible God siya, pero visibly makita ang iya effect sa aton. So gusto ko lang idugang pa, whoever who is in Christ. Mga utod, ang in Christ is lugar. Lugar sa Diyos. Place in God is the in Christ. Pag magsiling ka, whoever is, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ. So, ang in Christ dito is lugar. Lugar. Diin ka, ara ka bala kay in Christ? So, gina-expect sang tao, the old must be gone and the new has come. Dara ka mabalaan nga, lain ang imo lugar. Although pareho kita lugar subong. Ang imo nga ginabatsyag, ang imo nga spiritual nga realm, lain iya. Kay naga-indicate siya nga ara ka sa lain nga spiritual nga lugar. Amo na ang in Christ is the place of God. Nga kung any one of us nga ara na sa lugar sang Dios o in Christ, madula na tong mga suffering, mga sakit buot, wala na. Bisa makita mo kontra mo, gasmile ka na kay manti, ara ka na sa lain nga lugar. Naintindihan bala naton? Kabay pa na bless ka mo. Ari ang Psalms 91, promise. 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my My fortress. fortress. Okay. My God, in Him I will trust. In Christ, in Him. So Psalms 91:1, siling niya, kung nagadwell kita, nagaupod kita sa presensya, kaya nambal niya, ang promise, presence, kag ang power. He who dwell in the shadow of the Almighty God, kung ara ka sa presensya sang Ginoo, ano siling niya, safe ka dira. Dira lang sa lugar nga ina, safe ka. That's why, whoever in Christ, dira sa lugar nga na, may ara ka nga kasiguruhan. May ara ka proteksyon. May ara ka sang tanan nga promise. Okay? So, ang siling niya, presence, sa presensya niya, may promise, kag may gahom. Ano ang power nga ginapakita niya? Ang iyang nga visible nga salvation. Just like sa pestilence nga matabo subong. Silim gani sa Matthew 24. Ari na, nagamatamat na. Kita na naton, may monkey pox. So, hindi kita nag-alarma. Kay balaan ta na nga daan, long time ago pa na, hindi na bago. So, hindi kita dapat mahadlok. Hindi kita dapat mahadlok kay nga, may assurance kita, may promise kita. Tatlo kapi ha. Power, kay bata ka sang Ginoo, tagaan niya ikaw promise, kagin tagaan niya ikaw sang iya presensya, pag upod niya sa imo. That's why, if you are in Christ, upod mo na siya. Wala ka kahadlok. In these last days, na mo lang nang mambal ko sa inyo, put God first. And 3 P's will be with you. Kag amo na ang nag-preach ako subong, ginapakita ko sa inyo ang akong gina-preach. When you preach Jesus, show Jesus. Because that is the call of God for these last days. Hindi kita mag-preach nga wala sang may makita sa aton. Otherwise, we become what?
impostor or maybe using the name of the Lord in vain. Pero salamat sa Ginoo sa grasya niya. Makita sa aton kabuhi, mga VCF, nga may ara kita katatlo kapi. May ara kita nga power, John 1:12, kay gin-receive ta si Jesus. May promises kita. Gina-enjoy ta tanan ang mga promises niya. Bagulan ta nagkaon sa tatoys, isa ina sa mga padya sang Ginoo sa aton kay manti, nagatrabaho kita sa iya. Nag-serve kita sa iya. Nagahigugma kita sa iya. What else? Presence. In your presence, there is fullness of joy. Hindi siya partial. Fullness. Siling gani ni LJ kay na overwhelm ang bata. Kay mo, malakat na kami. Before kami malakat, tagaan kami sang kundo nga may swimming pool nga gina-engage ang bata. Pero niya ginambal, Papa Jesus, gusto ko pa gusto ko po may swimming pool. So, kung tanawon mo, pertik ang mahal ang amon lifestyle. Pero tuod gid, malahalon ang anak sang Diyos. God, the Father in heaven, who is our provider, isa lang siya katawag. Hindi ka kinahanglan magsakit ang ulo mo, manawag ka lang kay may ara ka nga, relasyon, hindi religion. So, amo ini ang gina-enjoy ni Pastora. Actually, I can go anywhere, bisan wala ako sa kwarta. Galing lang, may mga upod ako, kailangan ko man, nga talon sila. But, hindi ko ginaproblema, basta't may mission, may provision. Tandaan niyo yan. And we'd like to say thank you so much for your prayers. Gatrabaho kita tanan kung nagapangamuyo ka mo dira, gapangamuyo man kami. Pakita natin sa mga tao kung paano kita naging consistent through the years. We are going to celebrate our 28 long years in the BCF na consistently, ever increasingly, ang paghigugma sang Diyos sa aton, may ebidensya gid iya. So gani, well, ipagmalaki ta gid ang aton pagtuo nga may ara nga resulta. God bless you, we love you. God loves you. That's why we are doing this. Kung kami lang, di ba, nami sekreto na lang naton, pero sinisan Diyos, no. You've got to share to the whole world. How do they know? Paano nila mabalaan nga dako ang pagigugma ko? Paano nila mabalaan nga wala ako sang limit? Paano nila mabalaan nga amo ako sinikaayo? Kung kita mismo na nakatilaw sang iya kaayo, hindi naton i-share. That's why share. You comment because you want to give your testimony. Kung nag-comment ka mo sa aton nga mga na-receive nga word alin sa Ginoo, nag-testify ka mo, nag-servisyo na ka mo. Ako masipag gid ako mag-comment kay gusto ko mahatag ko ang akon nga pag-intindi. Somebody is watching. Somebody might kinanlan niya ang akon advice or maybe kinanlan niya nga may mga problema man siya nga malusutan. Kag amo ini si Jesus lang ang makahatag way, truth, and the life. God bless you and also God bless Juarez family. Nagapati ako with all our heart. Supernatural comfort will be upon you. Forget the past. Move on to the next generation. Ang kung ano man ang mga gindesisyonan ta, ginpili ta na. So gani, may ara pa kita chance kung buhi pa kita. Pwede pa kita magbago sang aton nga system. Ang aton prinsipyo, bagoon ta lang. Ang prinsipyo sa Diyos ang gamiton ta, then we all be getting right. Everybody must be happy. God has given you life to be happy, not to be miserable. All we have to do is to have the key. The key is forgiveness. If you ask forgiveness from the forgiving God, is going to give you forgiveness. It will be evident. It will be visible. Kung naga-forgive ka sa imo kapwa, mabatyagan mo kag makita mo, tuod gid gali, may gahom ang ngalan ni Jesus. Amen. So subong nga gabi balaan ko may ara ka mo service, and I believe this gonna be a substance again para ma-on fire ka mo. Di na ka mo sige kanta-kanta. Kundi deep inside sa sulod. Siling na-discover nila na worn out kami the other day. Kapoy na gid kami kay kainit, tapos malamig, mainit. Dito kami rin sa sa burial. So, sang worn out kami, kung ano himuon naton. We've got to be refreshed. So, nag-worship kami, nag-word kami, and then, wala lang ipila ka minuto na refresh kami, then makagwa naman kami, maka-move naman kami tungod. Ang fuel gid naton bilang mga tao, ari sa sulod, paagi sa pulong niya.
Stay in the Word, for there is power in the Word of God. God bless you. I love you, Mami Louie, the family of Mami Louie. I thank you. Kaya ako ginagawa ito dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Ano man ang nangyari in the past, it was been forgotten by God. Kung pinakalimutan ng Panginoon yun, dapat din natin kalimutan yung hindi magagandang bagay. Pero yung magandang bagay lang i-cherish natin. Tingnan mo yung mga apo mo, they are the generation na nakikita ko talagang triple power ang kanilang kaya sapagkat sila po ay lumaki sa church, lumaki sa prinsipyo ng Diyos. At maraming salamat sa lahat ng mga leaders natin, pastors na naiwan. I believe that you're also enjoying kasi isang Diyos lang naman ang ating, ang aton nga nagtagalog na ako ha, ang aton nga ginaserbisyuhan. Dere nag-enjoy kami sang Ilonggo nga may tuno, gani, nagapatigid ako nga, kanami gali kung tuod ka nga Ilonggo, dapat malumanay no? Tingala ko mga Ilonggo naton das corona dahil mga isog. Pero diri tamaan gid ka mga malulu, kag maano gid sila, mga abi-abihon. Kani nagapasalamat ako nga may Iloilo City nga sa mga Ilonggo makalipap man bala kanami gali no. Kita mo din mga babae, mga gwapa nga do mga Koreana, na because of technology. Pero pambala-bala makakakibot ka sa ilang mga dialogue dere. Si RJ pa, nakibot ako ma, nabatian ko ang hambal sa tong babae nga, paminsara bala. Sa imo lang nga paminsar ba? So muna nga enjoy kami, nga knowing our own place of our dialect, then realizing nga may mas madalong pagid nga Ilonggo, nagasinadya gid kami. Amazing gid ang Ginoo nga naghatag sang thousand dialects in the whole entire world. I mean, in the whole entire planet Earth. Diin ka dira sa Earth. Diri kita sa Iloilo, dira mo sa Coronadal, kay Ilonggo ta, mang Ilonggo kita. We love you, Ilonggo. Tanan nga taga USA. May God bless you. The forgiveness of God will flow. Kag ang calling gid sang Dios sa aton para sa mga believers ni Jesucristo is magdala gid kita sang presensya sang Ginoo kay madamo gid nga ara sa dulom pa o ay kakilala kay Jesus. So sad. Hindi kita madula diri sa kalibutan nga way kita ibilin nga sanag. Hindi nato na daloon naton ang sanag pero kinahanglan magbilin gid kita sang sanag. So salamat gid, words are not enough to express my giving thanks sa tatlo kapi na ginatag ko sa inyo subong. And Jesus is the light of the world. Ang gusto niya lang ipaabot sa aton is the old pattern must be gone. Amo ni ang mensahe kay Tatay Crescenciano. The old pattern must be gone and the new pattern or system must come. Amo na ni karon mga kabataan na naton ang ginagamit. And I thank God the opportunity nga nakabuo ako sang akon nga nabaluan kag akon experience nga makahatag equipment sa mga kabataan naton to really have more power in their generation. God bless you, young people. I'm so excited for you guys. Damo gid ang imuon ng Dios sa imo gatindog gid ang balahibo ko ng teknolohiya nga ini para sa inyo. Madanisigon kamo, madasinigon ang mga tanan, madasig ang tanan. Gani kamugid ang kinanlan sa aton nga generation. We've got to bring the banner of victory. The Jehovah Nissi is the name. Amo na may gahom ang ngalan niya. Damo pangalan si Jesus. Ang tanan nga kinanlan ara sa pangalan niya. Jehovah Nissi is one of the name na nagadala ang banner of victory. Happy Sunday Ascension celebration of the BCF South Cotabato. God bless you. Say bye-bye. And then, okay, last glance sa aton nga surroundings. Right? Yeah, this is our condo. Again, natag sang Ginoo sa aton. And we're going to enjoy here. We're going back to Juarez family. Already ang aton mga upo.